Isa po mapagpalang hapon sa inyong lahat. So, naubos na ang magsisimba ng 4 o'clock kanina. May kagabi pa, no? I was here. I was also the celebrant last night. So we took the Aguinaldo Mass. And now it's the 4th Sunday of Advent. So we already lighted all the 4 candles. So, yung una nga po, short review. Ang unang ating sinindihan, liwanag ng pag-asa, followed by liwanag ng kapayapaan. And the 3rd Sunday of Advent, Gaudete, is liwanag ng kasiyahan. And now, liwanag ng pag-ibig, ang nag-iisang araw ng 4th Sunday of Advent. So ngayon po, bago natin tapusin ang huling araw ng Adbyento, alam niyo po dala-dala ko ang panyo ko, o di ba? Matching din. Last day of Advent, no? So, ito po yung napakagandang mensahe. Ano yon? Advent wreath as a whole is meant to remind us of the immortality of our souls. Pakitingnan po ang katabi. Tingnan nyo nga kung may kaluluwa yan. Okay ba? Pakisabi, habang buhay yan, o di ba? Immortal yan. Galing ano? Pangalawa, it reminds us of God's promise of everlasting life to us, to Jesus Christ. My forever, my everlasting life. Saan natin makukuha? Through our Savior, our Lord Jesus Christ. Kaya, my forever. Pero dito sa susunod, walang forever. Hanggang 11 years lang sila, di ba? Ayan, si Katniel. Hanggang ngayon pakitalo nga ang katabi mo, naka-move on ka na ba? Marami pa rin daw issue. Hindi lang third party. May other reasons pa. Abangan. Hindi natin tatalakayin dito yan. Ayan, ano? Now, I would like to delve on the importance of Jesus' birthday, or what we call technically incarnation. The importance of incarnation. Kung kayo po ay nandito kagabi, alam nyo na ang aking sermon, parang yung classmate ko. Kagabi nandito na si Mark, nakita ko pa siya ngayon Baka pwede kong natuntawagin, ikaw na kaya mag-sermon, Mark. So, importance of incarnation. Madaling maunawa ng incarnation. Inumin natin ang carnation ibak. Masarap. Yun, ano? So, ibig sabihin lang, ang Diyos na di nakikita, nagpakita, nagkalaman. Pwede po bang hawakan ninyo, kung kilala nyo inyong katabi, pakihawak na yung braso, sabihin nyo, laman yan, yan, biyaya yan. Ano? Nagkakarne, nagkalaman, nagkagatas. So yun, iyan ang ating ipinagdiriwang. Ang Diyos na di nakikita, nagpakita. Ang Diyos ay nagkalaman. Kaya our body is a blessing. Amen. May kasamang tapik, sabihin mo, biyaya yan. Oo. Pati ang bilbil, biyaya rin yan. Di ba? Parte ng katawan yan. Pero higit sa lahat, mas malalim, ang banal ay naging tao. Ang ganda niyan, ano? So with that, ang ganda pagmuni-munian, but the greatest mystery of incarnation did not stop there. Hindi lang ang banal ay naging tao. Why did God choose to be human? May kaduktong The divine became human so that human would become divine. Yun. Tingnan po ang katabi. Tao na ba? Mukha naman, di ba? Pangalawang tanong, banal na ba yan? Ayun! Petmalu, malupet. So this is the full essence of incarnation. Dapat tayo ay maging banal. At kaya naging sanggol ang Diyos. Ito ang sukdulang kasarapan. The divine became human so that human would become divine. Ang banal ay naging tao upang ang tao ay maging banal. Di ba ang sarap? Yun naman ang essence ng Pasko Yun naman ang essence ng incarnation. So, paalis na tayo ng Adbyento. Ilang oras na lang, Pasko na. Pero ang sarap din pag nilay-nilayan, yung pagbisita ng anghel kay Maria. Gabriel, the archangel, is the announcer of good news. Tayo ba announcer din ng good news? Kaya maganda rin yung may announcer ng good news.
At kung titingnan po natin, Annunciation, March 25, tama po? Kailan ang Pasko? Ay di bukas, December 25, umpisan mamaya, Vigil. Bilangin natin March 25 to December 25, exactly 9 months. At ang kagandahan ng paglilihi sa kapanganakan, it took 9 months. So, ang gandang pagnilay-nilayan, the Annunciation of the Lord, ito yon. The day Mama Mary brought Jesus in her womb, mula nung dinala ni Maria sa kanyang pinapupunan, ang mananakop, the merger happened here. At ano yung merger na nangyari sa womb ni Mama Mary? Ito po, in the womb of Mama Mary, nagsama ang banal at tao. Kaya sa buhay, kailangang magsama ang banal at ang pagkatao. Kasi kung hindi, magulo kung tao lang. Amen? So, ito yun, solution. The merger. So, ang pagsasama ng pagkatao at ang pagkabanal. And for Jesus, that's the real merger. And this is what we are celebrating during Christmas. Kay Jesus, ang pagkatao at pagkabanal ay iisa. Kaya nga, 100% God, 100% human. Human and divine words. And I just love the mystery of that. So, kung titingnan man natin ngayon, ito yun, the real essence of Christmas. Maging banal. Banal na ba tayo? But look what's happening now. Ang kabanalan na hindi lamang para sa mga Kristiyano, hindi lamang sa mga tagasunod ni Kristo. Kaya kung ikaw ay isang Hudyo, dapat meron kang magandang relasyon kay Yahweh. Kung ikaw naman isang Muslim, dapat magandang ugnayan mo kay Allah. Ang taong may Diyos, hindi papatay, hindi mananakit ng kapwa. At kung tayo bilang Kristiyano, na ianak si Jesus sa atin, ganun din, hindi tayo mananakit. Tayo ay magiging banal. Alam niyo po ba si Putin, Eastern Catholic yan eh. Kaibigan niya ngayong patriarch doon sa Orthodox Church. And look how he kills people. Hindi tumugma ang pagka-Kristiyano. So we need a Savior. Kinakailangan natin ng tagapagligtas. At panghuli, gusto ko yung ibahagi yung isang ancient philosopher, si Plotinus. Ang ganda lang pagdinilay niya sa tao eh. Ang sabi niya, humans are caught in between. Tayo raw tao na sa gitna. And this is our predicament. Pag sinabi natin predicament, anong ibig sabihin? A difficult, unpleasant, or embarrassing situation. Nandito tayo sa mahirap, hindi kaaya-aya, at nakakahiyang sitwasyon. Bakit gitna? Aba, hindi na hayop. O, buti pa yung hayop na kinakarga-karga natin, yung pet dog, di ba? Pero magandang paalaala, hindi na tayo hayop. Nasa gitna tao, pero hindi pa banal. Di ba ang sarap? Yung pala ang kulang. Hindi pa tayo nakakaangat. Hindi pa tayo banal. Kaya tuwing Pasko, ang paalaala sa atin, maging kagaya ng mananakop, maging banal. So paano daw tayo magiging banal? Kung tayo ay nasa gitna, patuloy na tumaas. Dapat tumaas at huwag bababa. Ano ibig sabihin ng tumataas? Yun maging positiba ka. Maging positibo. Huwag kang maging nega. Di ba ang ganda? Isang paalaala. O sa bahay naman, kaya pwede ba uli sabihin sa katabi, rise up, baby. Rise up. Di ba? Tumaas ka. Anong application niya sa buhay? Tumulong. Maging mapagbigay. Huwag maging selfish. Ano pa? Be part of the solution. Don't be part of the problem. Kung ito'y mapapa sa buhay natin, what a life. At kung meron tayong Kristo sa puso, sa isip, at lumalabas sa gawain, this is real Christmas. Kaya let Jesus be born in our heart. Isang araw na lang ng paghahanda. Ilang oras na lang actually. Okay, kaya Q&A. Feel mo? Feel ko. Gets mo? Gets ko. Gawin mo?
gagawin ko. Ilang oras na lang po. Merry and Blessed Christmas 2023 sa inyong lahat. Maligayang Pasko po.